What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ba tatanggalin yung approach anxiety mo kapag nakikipag-interact ka sa mga babae. So, sa mabago sa channel ko, I'm Joms and I'm currently uploading videos about dating and relationships. And ang pinakasentro ng topics ko is all about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, if you want to naturally attract a feminine, loving, loyal, submissive, respectful woman in your life, then you want to be more masculine. And sakto ka dito sa channel na to dahil ako rin, andun din ako sa path o sa journey ng pag-achieve ng best masculine version ko. Kasi katulad mo ko dati akong torpe, dati akong unconfident, ah, dati akong sobrang baba ng masculinity ko. So ngayon, nasa journey ako on improving my self to be the best masculine version of myself, and sinishare ko dito yung mga knowledge na nagigain ko from my experiences, mga natututunan ko as my life goes by. So ang channel to is mainly for dating and relationships, kung paano ka magiging masculine when it comes to dating and relationship. So, sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo ba tatanggalin yung approach anxiety mo. So, i-share ko sa inyo kung paano ko ba natanggal yung approach anxiety ko. Okay? So, dati kasi, when it comes to approaching women, when it comes to talking or interacting with women, dati sobrang kinakabahan ako kapag nakikipag-usap ako sa babae. Yung tipong nararamdaman kong kumakabog ng sobra yung dibdib ko. Pinagpapawisan, yung ulo, tsaka yung kamay ko. Tapos, sobrang bilis ng paghinga ko. So, nangyayari, sobrang bilis ko magsalita, nauutal ako, alam mo yun, na nabablangko ako. Kumbaga nakakaramdam ako ng internal pressure tuwing kumakausap ako or tuwing kakausap. Okay, bago pa lang or tuwing kumakausap ako ng babaeng, usually pag-type ko. Pag hindi ko type, medyo okay lang naman. Pero kapag type ko na, pag nagaganda na ako, doon na ako nakakaramdam ng internal pressure in which yung tinatawag na approach anxiety. So, this is a typical torpe, nice guy symptom. Okay? Na ang dahilan is gusto palaging maging perfect ang sasabihin. Dahil nga nagagandahan ka doon sa babae, nagagandahan ako sa babae, type ko siya, gusto ko lahat ng sasabihin ko is perfect. So, dahil sobrang attached ako na dapat magustuhan ako ng babae, kaya gusto ko maging perfect lahat ng sasabihin ko, dahil doon sa attachment na yon, nag-overthink lang ako. Okay, ito ba yung sasabihin ko? Ay, baka ito. Baka ito yung sabihin niya. Ay, baka hindi niya magustuhan. Ito lang kaya sabihin ko. Hanggang sa, di ko na alam kung ano yung sasabihin ko. Either magiging surface level lang yung maging interaction namin, magiging mediocre, or yung hindi ganun yung ine-expect ko, or hindi ko na lang kakausapin, or hindi na lang ako makikipag-interact. So, dahil sa overthinking na yon, nagpo-procrastinate ako, hindi ako nagiging authentic, hindi ako nagiging genuine. Okay? So, not until nalaman ko kung ano ba talaga yung dahilan ng tinatawag na approach anxiety. Okay? Sa approach anxiety ko. Hindi dahil mababa ang social skills or hindi dahil introverted ako. Pero dahil sinungaling ako. Ganto kasi yon. So, you might want to watch this full video kasi ito talaga yung secret sauce. So, anxiety is fueled by negative thoughts and excuses. For example, inassume mo na agad na busy siya o hindi kanya type. Or, inassume mo na agad na bastos ka kapag kinausap mo na lang siya bigla o kapag nagbato ka ng mga flirt, nag-escalate up ka. Every time na meron kang gustong sabihin o gawin pero hino-hold back mo at hindi mo sinasabi, para kang nagsisinungaling sa sarili mo. It is a form of self-betrayal and self-abandonment. So in short, ang ginagawa mo is self-rejection. So this will affect you in your soul level, making you lose the ability to connect to women dahil disconnected ka mismo sa sarili mo. So paano ka makakabuo ng connection sa ibang tao kung sa sarili mo mismo merong disconnect? Okay, hindi nagtatagpo
yung nararamdaman mo, yung gusto mong sabihin, yung desire mo sa utak mo. Kumbaga may nagfi-filter. Okay? Na ito, pinipigilan ka lagi nito. So, ang nangyayari is mas kontrolado ka ng anxiety mo, mas kontrolado ka ng utak mo kesa sa desires mo. Okay? Na usually kasi ang utak kasi niyan, ang utak natin is a organ. Ang number one goal niyan is for survival. So kaya nahihirapan, kaya ayaw natin yung mga bagay na that will put us into danger. And feeling natin kapag nakikipag-usap tayo sa babae is dangerous, in which hindi naman talaga. So all you need to do is mamaya papakita ko sasabihin ko sa inyo kung paano niyo ba ka-counterin o paano niyo gagawing kakampi yung utak niyo. So, lahat ng tao merong tinatawag na universal desire for connection. Ibig sabihin, every person, regardless of status, wealth, or physical appearance, shares the same insecurities and desires for connection. So, lahat tayo is meron tayong desire to connect with other people. At lahat tayo naka-experience ng insecurities when it comes to connecting with people. Regardless kung ano pa itsura mo, regardless kung magkano pa yung pera mo sa bangko mo. Okay? Kaya mas preferred pa rin ng mga tao ngayon na yung mga in-person interactions kahit na nasa digital era na tayo ngayon. So, di ba kayo nagtataka kahit nasa digital na tayo, meron ng mga Facebook communities, meron ng mga online communities, sobrang patok pa rin yung mga in-person communities, yung mga running clubs, yung mga gym, yung mga social interaction, mga masterminds, ayan, mga networking events. So, sobrang ano pa rin, sobrang boom pa rin niya yun. Kasi nga, isa sa need ng mga tao is to connect. Meron tayong desire to connect. So, when it comes to dating and relationships, women are craving for organic interactions o sa nakakabagong term or may mga bagong term ngayon yung organic encounters. So, mas gusto nila yon rather than using dating apps or social media. So, sobrang boring nga naman kasi talaga ng dating app and social media. This is because hindi ka naman kasi talaga makakabuo ng magandang connection through phone dahil 93% of communication is non-verbal. Ibig sabihin, yung body language mo at yung tone of voice. So, 7% lang ang words. So, kung puro text, puro chat, wala, hindi ka talaga makakabuo ng magandang connection, lalo na with women. Okay? That's why dating app, sobrang baba ng success rate ng dating app at mas mataas pa rin ang success rate ng mga organic interaction o yung mga in-person interaction. Alright? So, kaya ang sagot sa approach anxiety mo is to stop lying to yourself and start speaking your truth regardless of the internal discomfort na nararamdaman mo. So, stop giving yourself reasons not to. Stop rejecting yourself bago ka pa i-reject ng kakausapin mo. Kasi minsan, inuunahan mo na ng rejection yung sarili mo kahit na hindi ka pa naman nire-reject nung kausap mo, nung kakausapin mo. Eh, paano kung hindi ka niya i-reject? Eh, di nawala ka nawala sa'yo yung chance. Okay? So, ang tawag ko dito is rejection tolerance. Okay? Sa rejection tolerance, kailangan mo maramdaman yung feeling ng rejection paulit-ulit hanggang sa mamanhid ka dito. Okay? Na this is the only way to desensitize yourself to social fear, exposure. So, once na makuha mo yung feeling ng rejection, again, yung pagdating sa mga torpe, nice guy, sa mga people pleaser na lalaki, sobrang hapdi ng rejection sa una. So, mararamdaman mo parang may init, yung cringe kapag na-reject ka. However, the more you expose yourself, the more na maging aware ka dun sa feeling na yun, mas mamamanhid ka at mas alam mo yung gagawin mo kapag nararamdaman mo yun. So, the more na mas aware ka sa isang bagay, you can actually take control of it instead of it taking control of you. That's why dapat kaya 'di ba sa mga kung stoic ka sa stoicism, sinasuggest na kailangan aware ka sa emotions mo para hindi ka makontrol nito.
So, dapat aware ka sa anxiety mo, aware ka sa feeling ng anxiety mo para hindi ka nakokontrol nito. Okay, alam mo yung pakiramdam kapag ina-anxiety ka. Alam mo yung pakiramdam kapag nagagalit ka. Alam mo yung pakiramdam. Once na aware ka, mas magkakaroon ka ng full control over it. Hindi ka aware na kinokontrol ka na pala ng emotions mo. So that's a way in order for you to have complete control over your approach anxiety. Okay? Kasi isipin mo, what's the worst thing that could happen kapag na-reject ka? Wala namang alam ko wala namang kinukuha ni Lord kapag na-reject. Wala rin namang kinukuha ng demonyo kapag na-reject. Okay? Ang kalaban mo lang talaga dito ay yung sarili mo. Sarili mo. Okay? At yung attachment mo sa babae. Kasi ikaw lang naman talaga yung nagbibigay ng meaning, ikaw lang naman talaga yung nagbibigay ng bigat o value dun sa interaction. That's why sinasabi ko palagi sa inyo, huwag niyong ilalagay sa pedestal ang babae. Huwag niyong ilalagay ng bigat. Lalo na kung magche-check lang naman kayo for interest, lalo na kung wala pa namang ginagawa sa inyo yung babae. Okay? Dapat isipin mo is pantay lang kayo o you are above her. In that way, hindi mo bibigyan ng bigat kung ano man yung mangyari sa interaction nyo at hindi ka ma-attach sa kung ano man magiging resulta ng naging interaction nyo. Kung naging maganda, then okay. Kung hindi naging maganda, then okay lang din sa'yo. Okay? So, ang ultimate goal mo every time na makikipag-interact ka sa babae ay hindi yung magkaroon kayo ng success on each and every interaction. Hindi dapat yun yung goal mo. Hindi ka makikipag-usap sa babae o hindi ka makikipag-interact sa babae with a goal in mind na dapat maging successful. Kailangan mapangiti ko siya. Kailangan magustuhan niya ako. Kailangan maging maganda yung interaction namin. Okay? Kasi again, the more na attach ka sa outcome, the more na mag-overthink ka, the more na magkakaroon ka ng emotional attachment doon. Okay? So, we don't want you to be attached sa outcome. So, ang ultimate goal mo when it comes to interacting with women, when it comes to talking or having a interaction with them is yung improvement mo sa proseso. Okay? Yun talaga yung ultimate goal natin doon is your improvement on the process itself. Kaya 'di ba sinasabi nila focus on the process rather than the goal. So yung goal okay lang 'yon, tumitingin-tingin ka lang. Kumbaga para alam mo kung saan ka pupunta, kung titingnan mo kung align pa ba yung mga actions mo papunta sa goal mo. Kumbaga sisilip-silipin mo lang yung goal mo. Kasi kapag lagi ka lang nakatingala sa goal mo, pwedeng hindi ka na pala, nasa maling path ka na pala, pwede ka palang madadapa ka na pala o mahuhulog ka na pala sa bangin dahil hindi ka nakafocus dun sa path, dun sa process. So that's why mas okay na mag-focus sa proseso, mag-focus kayo on the process itself rather than sa goal. Baga, titingin-tingin lang kayo sa goal to check kung papunta pa rin ba kayo sa goal na yun. And then check focus kayo doon sa dinadaanan, sa steps. Okay? Kasi ang step talaga dito, ang ano talaga natin dito is yung maging kakampi mo yung sarili mo. Okay? Mas-soothe mo yung anxiety mo. Kasi yung anxiety, hindi mawawala yan, guys. Kahit ako ngayon, kapag makikipag-interact ako sa babae, lalo na sa stranger, kapag magko-cold approach ako, is nakakaramdam pa rin ako ng anxiety. Okay? Pero dahil alam ko, aware na ako sa pakiramdam ng anxiety, nasusoothe ko na or napapakalma ko yung sarili ko. Sabi ko, I'm just going to check kung i-reciprocate ba niya yung energy ko. Kung hindi niya i-reciprocate, then I'm gonna move on. Sasabihin ko, have a great day. Nice meeting you. Yun lang yun. So, sobrang laking ginhawa. Okay, nung ginawa ko to, sobrang laking ginhawa kapag naramdaman mo na nag-transform ka bilang isang lalaki na torpeng, mahiyain to a man who can take action and risk. So, bakit? Because it provides you the feeling of freedom and peace of mind. Kasi according to sa book ng The Way of the Superior Man, wala lang dito. Ewan ko saan napunta yung libro ko na yun. Nalaglag ata. Ayan. According sa The Way of the Superior Man,
ang pinaka-cravings talaga ng masculine energy, ang pinaka-desire talaga is freedom. Okay? Yung freedom from tension. Kaya we always seek challenges. We always seek to overcome something. Kunwari, meron ka nararamdaman ngayon na tension and gusto mo yung feeling of freedom. Kaya gusto mo ma-overcome yung bagay na yon. Kaya we always like challenges. Mahilig tayo sa sports. Mahilig tayo sa mga bakbakan na movies. Kasi it feeds our masculine energy. Okay? It craves for freedom and peace of mind. So kapag naging kakampi mo yung sarili mo, mawawala na yung mga what if sa utak mo, mawawala na yung negative self-talk sa isip mo, mawawala na yung pumipigil sa'yo internally. Kasi aligned na yung desires mo sa utak mo. Okay? Mas mabilis mo magagawa at makukuha ang gusto mo dahil hindi na anxiety ang may control sa'yo, pero dahil ikaw na ang may control sa buhay mo. Again, don't let your emotions, don't let anxiety control you. Have the control over it. The more you take action and risk rejection, the more na mas mabilis mo makikita at makukuha yung mga bagay na para sa'yo. And this includes women. So, if you want to be confident, masculine, and have a feminine, loyal, loving girlfriend this 2026, then sakto, meron akong bundle o munting regalo na hinanda sa'yo. So, ang tawag ko dito is Mega Bundle Sale in which makukuha mo dito lahat ng masculinity and dating programs ko ng almost 92% off. So, regalo ko to this Christmas and New Year and dahil birthday ko na rin sa January 1. So, if ikaw ay palaging natotorpe, nababasted, nare-reject, then you might want to check yung Mega Bundle Sale na hinanda ko para sa'yo. So, kung interesado ka doon, check mo yung link sa description box or nasa comment section. Pwede mo rin puntahan yung bio ko. Andyan, meron akong link sa bio. Makikita mo doon yung Mega Bundle Sale. Check mo na lang dahil lahat talaga ng available programs ko when it comes to dating and masculinity, nandun na. Meron din akong 21 yung mga programs na yon nakatulong sa almost 1,200 men this 2025 na mag-transform from a torpe, insecure guys to a confident, masculine gentleman. So, kung gusto mo rin maging ganon, gusto mo rin magkaroon ng ganong transformation, then you might want to check my Mega Bundle Sale. Link sa description, link sa bio, or link sa comments. So, yun lang. Hopefully, you enjoyed this video. Kung gusto mo pa manood ng other videos ko, ito, merong sinadjust sa'yo dito sa YouTube. Meaning, ginamit niya yung algorithm niya to know kung ano yung mga topics or videos na makakatulong pa sa'yo based sa history ng pinanood mo. So, yun lang. I hope to see you on the next one. Like, comment, and subscribe. And I'll see you on the next video. Let's go!